ay makapagpuri. Amen? Amen. Dapat may kagalakan tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? Sabi dito mga kapatid, no, sa kulang. Amen. Sabi po dito sa Jeremiah 1:5b, yung white po, before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to a nation. Ano po bang ibig sabihin ng sanctified? Amen. Sabi nga ng Panginoon is kanina we are already set apart with a purpose. Kung ano ba yung purpose? Sabi ng Panginoon, bago pa tayo pinanganak, tayo po ay na-sanctified na. Ano po yung sanctified? Sanctified means set apart for a holy purpose. Ano po ba yung holy purpose? Ibig sabihin nun, yung lahat ng gawain na para sa Panginoon, ito po yung purpose para sa atin. Hindi po yung mas gusto nating umattend ng mga party, umattend ng concert. Alam nyo, may concert dito nakaraan eh. Amen? Yung mga Pilipino nag-concert, in-invite pa kami ng driver namin. Tapos alam ko yung ticket is free kung mag-ano ka sa online, kukuha ka online. Binibenta niya pa sa amin yung ticket na nakuha niya lang libre dun sa online. Amen. So, ito po yung gusto ng kaaway, no? Gusto ng kaaway na mas magalak tayo sa makamundong gawain. Pero ang gusto po ng Panginoon, that we will be set apart. Na nandito tayo ngayon at nagpupuri sa Panginoon. Amen? Yun po yung gusto ng Panginoon. Bakit? Because this is our holy purpose. Napapurihan siya. Amen? Doon po sa mga bago at sa mga dati na po, ito po yung purpose natin na siya po ay papurihan. That we are sanctified by God, by Jesus. Amen? Sabi po sa kanina, ordained. Amen, binalik ko po. I ordained you a prophet to the nation. Kanina, na-sanctify daw tayo, no? And ordained, ano po ibig sabihin ng ordained? Appointed for a mission. So, lahat tayo, bawat isa sa atin may mission, mga kapatid. Amen? Maaring tayo po ay tinawag upang mag-transport. Maaring tayo tinawag upang matuto ng music, ministry. Maaring tinawag tayo upang maging teacher. Tinawag tayo sa kitchen. Marami pong purpose para sa ating mission. Pero ano pong ginagawa natin? We are denying the calling of God. Ngayon po, baka mission po natin na makinig. Umattend dito ngayon. Baka yun po yung purpose natin. Bakit? Para makilala natin ng lubusan ang Panginoon. Sabi kanina, kilala tayo ng Panginoon. Pero ang tanong, do we have relationship? May relationship po ba tayo sa Panginoon? Amen. Praise God po. Purihin po ang Panginoon kung ganun po yung sagot natin, mga kapatid, no? Malalaman natin kung may relationship tayo sa Panginoon kung kilala po natin ang Panginoon, kung nagbabasa po tayo ng kanyang salita, kung tayo po ay nakikinig, kung tayo po ay nagpupuri. Amen? Kung tayo po, mga kapatid, ay malayo na sa mundong ginagawa natin. Alam niyo po ba sa Romans 12:2? Ano sinabi sa Romans 12:2? Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sabi ng salita. Ibig sabihin yung gawain natin na makamundo, yung dati nating gawain, dapat hindi na tayo nakikiayon. Amen. Palagi na lang natin naririnig, no, yung ganitong salita, pero gusto po ng Panginoon, there will be transformation sa bawat isa. Gusto ng Panginoon tayo po ay mag-aral. Amen. Alam niyo, napakasaya po mag-aral. Napakasaya pong magsaliksik ng salita ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, tayo po ay huwag makinig sa kanyang salita. Gusto ng Panginoon, pag may nagpe-preach, tayo po ay antukin. Ito po yung gawain ng Panginoon. Kaya po, minsan po, ng kalaban pala. Amen. Pardon.
Amen. Saka po ito po ang gusto po ng kaaway ay yung sa oras ng mensahe tutunog yung cellphone natin. Bakit? This will be a distraction sa bawat isa na nakaupo na nandito. Talagang bubulungan ka, matulog ka. Ganun po yung hinubulong ng kaaway. Huwag ka makinig. Kasi pag nakinig tayo sa salita ng Panginoon, ano mangyayari sa atin pag nakinig tayo? Amen. Magbabago tayo. There's a transformation dahil malalaman natin yung mga mali natin eh. Amen. Sabi ng Panginoon, we are set apart para hindi tayo magpatuloy sa kasalanan. Amen. Amen. Next po. Amen. Pangatlo po. Amen. 5 lang po yung ang mensahe ng Panginoon, no? Pangatlo na po tayo, mga kapatid. God's calling is greater than your excuses. Amen. Marami tayong excuses eh. Ayaw nating bakit hindi tayo nakapagbasa ng Bible? Bakit hindi tayo prayer? Nakakabasa lang tayo pag nandito dahil may verse na agad dito eh, tapos tatayo tayo, magbabasa ng salita ng Panginoon. Dito lang tayo makakapagbasa. Ganun po yung nangyayari. Pag uwi natin, wala na po. Bakit there will be excuses? Busy ako, maglalaba ako, magluluto ako, magtatrabaho ako. Pero actually, no, we have 24 hours sa isang araw. Sino natutulog dito ng talagang 8 hours? Yung totoo. Wala. Di ba? 12 hours lang. Amen. Kasi ang tulog natin 6 to 5. Ganun, 5 to 6 na lang. 8 hours, may nakatulog siguro minsan. Pero kadalasan 5, 6, 7. Amen? Tama po ba? Amen. Pari-pareho tayo, no? Ganun na po yung natin. Minsan 4 hours pa. 4, 5, 6, 7. Ganun po. Pag 8 hours na praise God, no? Kasi pagod na tayo siguro nun. Oh. Sa 24 hours, babawas natin yung 6 hours. Ilagay natin yung 6 hours, no? Ang bawas, ilang oras po natira? Sa 24 hours. Minus 6, 18. May 18 hours tayo. Ilang oras po tayo magtatrabaho? Ilagay natin 9 hours. 18 minus 9, may 9 hours pa tayo. Anong gagawin sa 9 hours na yun? Facebook, YouTube, Korean novela, ano pa? TikTok. Magsasayaw pa tayo sa TikTok. Amen? Ang laki po ng oras natin, mga kapatid. Ang laki ng oras na sayang natin. Ang gusto lang po ng Panginoon, pag nag-pray tayo, hindi nga po tayo makapag-pray ng 1 oras eh. Yun lang po yung 5 minutes na siguro yung pag nag-pray tayo eh. 15 minutes eh. Lagay natin 15 minutes. Yun yung pinakamahaba. Amen? So, hindi pa natin magawa. Amen? Amen? Hindi pa natin magawa yung pag-pray. Yung pagbabasa ng Bible, kahit sabi nating Amen. Kung nakapagbasa po tayo sa Facebook, praise God, pero may distraction po sa Facebook. Amen. Ganun po yung nangyayari. So, kailangan po talaga natin ibigay yung time para sa Panginoon. Yun po yung gusto ng Panginoon, yung time natin. Dahil nawawalan po tayo ng time para sa Panginoon. Amen? Kasi marami tayong excuses. Doon po sa nag-aaral ng NBS, amen, minsan tinatamad na tayo mag-aral. Minsan, hindi tayo nakapag-memory verse. Because there's an excuses. Pero sabi po ng Panginoon, ang calling ng Panginoon is greater than our excuses. Amen. Hindi po ito sa gabal. Alam niyo sa story nito, si Jeremiah, nagkaroon siya ng excuses eh. Tignan po natin yung excuse niya. Sabi ni Jeremiah, sabi ng Panginoon, di ba? Kilala ko na kayo, hindi pa kayo nabubuo. We are already sanctified. Amen?
sabi dito ng salita sa chapter 1 verse 6 to 7, then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am youth. I am a youth. But the Lord said to me, do not say I am a youth, for you shall go to all to whom I send you, and whatever I command you, you shall speak. Ngayon, iyan na natin, no? Ang sabi po dito ni Jeremiah, Lord, hindi po ako hindi pa ako nakapagsalita. Amen. Bata pa ako, sabi ni Jeremiah. Amen. Anong ibig sabihin dito? Sabi na, actually, nakapagsalita si Jeremiah eh. Ang ibig niyang sabihin, hindi niya kaya mag-preach, hindi niya kayang mag-share ng gospel, hindi niya kaya mag-pray sa harap ng maraming tao. Yun po yung ibig sabihin ni Jeremiah. Na siya po ay bata pa sa pananampalataya. Pero ano sabi ng Panginoon? Do not say I am a youth, for you shall go to all to whom I send you, and whatever I command you, you shall speak. Amen. Sabi po ng Panginoon, wag natin sabihin na tayo po ay bata pa. This is only our excuses para hindi po tayo magpatuloy. Ilang beses ako nag-excuse talaga eh. Amen. Para pero andito pa rin ako dahil sa salita ng Panginoon. Walang makakapigil pag ikaw po ay tinawag ng Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoon, kung hindi ka marunong magsalita, bibigyan ka niya ng Amen. Kasama mo ang Panginoon, sabi, shall go to all to whom I send you. Amen. Saka kung anong utos niya, makakaya po natin. Kung tayo po, feeling natin tayo po ay mahina, God will give us strength. Yun po yung gusto ng Panginoon yung mga mahinang tao, yung mga hindi pa marunong sa salita, dahil nangangailangan po tayo ng Panginoon. Because we need Jesus. Ang gusto po ng Panginoon, abutin yung mga makasalanan dahil kailangan natin ang Panginoon. Kasi kung, example, perfect tayong umawit, perfect tayong tumugtog, magaling tayong tumugtog, binubus natin sarili natin. Iniisip natin, hindi naman magaling yung umawit, hindi naman magaling yung kumakanta, hindi naman magaling yung nagigitara, yung nagki-keyboard. Ako magaling akong tumugtog, pero ayaw akong tumugtog. Magaling akong kumanta, pero ayaw akong kumanta. Bakit? Because may excuses tayo. Ngayon mga kapatid, if we are chosen, if we are called, dapat ginagamit natin yung gift natin para sa Panginoon. Huwag nating ibus yung sarili natin. Sabihin natin na kaya natin. No, we cannot. Hindi po natin kaya kung wala po ang Panginoon. Alam niyo, maraming artista na nagkakaroon ng stress, mayaman, sikat. Bakit? Because may kakulangan sa kanila eh. Yung mga ibang artista pumapayat na Ariana Grande ba yun? Pangalan? Pumayat na sa stress si Justin Bieber. Amen. They tried to trinay nila na maging Christian. Sana magpatuloy. Para may makita yung pagbabago, kung totoong magbago po si Justin Bieber, magpatuloy sa Panginoon, napakaganda po. Nawa, there will be a transformation. Yun po yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Na tayo po mayroon pong transformation. Dahil all of us are sinners, mga kapatid. Lahat tayo makasalanan, amen? Wala pong perfecto dito. Amen. Lahat po tayo ay makasalanan. Alam niyo mga kapatid, ang gustong ipahiwatig ng Panginoon sa verse na ito, na tayo po mga kapatid
Wala pong pinipili ang Panginoon kung tayo po ay bata pa sa pananampalataya, matagal sa pananampalataya. Maaari po tayo, kung matagal na tayo, maaari tayong paluin ng Panginoon. Pag tayo po ay hindi sumusunod sa kanyang kagustuhan, sa kanyang utos. Kung tayo po ay sumusuway sa kanyang mga salita. Kung tayo po ay bago at tayo po ay gustong magpapalo, gustong magbago, gustong matransform, gustong mag-aral, gustong saliksikin ang salita ng Panginoon, wala pong pinipili ang Panginoon. Either bago tayo, ngayon lang tayo dumalo, kung tayo po ay tinawag ng Panginoon, mga kapatid. May pag-aaral po. Maaring, kailan po muli yung pastor? First week of August, meron tayong pag-aaral ulit. Anong tawag na, pastor, na ano? Discipleship po. Amen? Or biblical leadership seminar. Doon po sa leadership, sa mga nag-graduate ng discipleship. Amen. Biblical leadership seminar. Alam nyo, napakaganda po dahil tayo po ay matututo. Amen. Katulad ko, hindi ako marunong magsalita dati. Hindi ako marunong. In-explain ko nga pag ako nag-preach dati, talagang napakarami kong kopya. Siguro dati 8 page po yung copy ko para hindi ako maligaw Amen. Ganun po. Tapos kahit may copy pa ako, talagang nanginginig pa yung katawan ko, salita ko, uutal-utal pa ako. Hindi ko po talaga kaya magsalita. Praise God po sa Panginoon, sa tulong po ng Panginoon. Binibigyan po tayo ng strength, ng wisdom, para tayo po ay makapagsalita. Even maaring tayo mga kapatid ay tinawag upang abutin ang ating pamilya, ang ating anak, ang ating mga kapatid, amen, ang ating asawa na hindi pa nakakatanggap sa Panginoon, na wala pang personal relationship sa Panginoon. Dahil yun po yung mahalaga, mga kapatid, no? Amen? Next po, tuloy natin. Amen. Pang-apat, amen. 2 na lang po. Amen. Huwag tayong matulog. Amen. God is with you. Amen. Sabi dito, ang Panginoon po ay kasama natin. Sa oras, mga kapatid, no, nang tayo po ay mahina, na tayo po ay maraming excuses, huwag tayong matakot. Kung tayo po ay gusto nating ma-share sa anak natin, sa asawa natin, ang salita ng Panginoon, amen, huwag tayong matakot because God is with you. Sabi po dito, sa verse 8, amen. Sabi dito sa verse 8, do not be afraid of their faces. Sino yung sinasabihan niya? Yung kaaway po. Huwag tayo matakot sa kaaway. For I am with you to deliver you, says the Lord. Amen. Ang ginamit po natin dito, New King James, mga kapatid. Amen. Huwag tayo matakot, mga kapatid. Kung tayo po ay mahina, piling natin tayo po ay bata pa sa pananampalataya. Ayaw nating mag-aral dahil natatakot tayo dahil hindi natin kaya magsalita. Actually, kaya hindi po tayo magamit dito sa panambahan dahil kailangan po may panuntunan po ang panambahan natin. Kailangan po muna mag-aral ng NBS para magamit po dito. Kaya yung mga NBS po natin nakapagpa-awit na. Ginagamit sa awit, sa gitara, sa bass, sa drum. Amen. Marami pong gift na ibibigay ang Panginoon. Actually, marunong na po ba tayo mag-drum dati pa, kuya? Hindi. Amen. Praise God. Marunong tayo mag-bass? Hindi rin. Amen. Marunong tayo mag-gitara? Hindi. God will give you gift. Amen. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kung hindi po tayo marunong, bibigay po sa atin ng Panginoon upang tayo po ay matuto. Kung tayo po ay marunong na, praise God po, mga kapatid, no, pero ang tanong ba, nagagamit po ba natin para sa Panginoon? Katulad ko dati, marunong ako sumayaw sa mga piyesta, sa contest. Sumasali kami sa contest. Wordly po na sayaw. Amen. Pero hindi ko po nagagamit sa Panginoon. Na-realize ko po, mga kapatid, kung paano gamitin ang pagsasayaw sa pagpupuri sa Panginoon, dito lang po. Nung nag-aral ako ng tamburin.
Amen. Dapat pala yung pagsasayaw hindi po para sa tao. Para ma-boost yung sarili natin, para ma-lift up tayo, hindi. Dapat po para purihin ang Panginoon. Amen? Amen. Sabi dito, 5 minutes na. Amen? Amen. Sabi dito mga kapatid, no, lahat tayo binigyan ng mission kanina, di ba? Lahat tayo may assignment. Amen. Maaring tayo po ay gusto ng Panginoon na mag-aral. Amen. Alam niyo po mga kapatid, huwag tayo matakot kung tayo po ay pinili para mag-aral sa Panambahan ng discipleship seminar. Huwag tayo matakot kung hindi tayo marunong mag-pray, hindi tayo marunong magsalita, mag-share ng salita ng Panginoon. Dahil sasamahan po tayo ng Panginoon. Amen? Bibigyan niya tayo ng kalakasan para tayo po ay matutong magbasa ng salita, mag-pray. Dito po natin malalaman kung tayo po ay napanghihinaan. Yung gusto po mag-aral mga kapatid, no, punta lang po tayo kay Pastor Oliver. Amen. Doon po sa mga NBS, amen, may next mag-step up na sila sa Disciple Leadership Seminar. Amen. Tatlo kayo, no? 4 na. Amen. 4, amen. Praise God, praise God. Kala ko graduate na si Kuya Med. Amen, amen, amen. Purihin ng Panginoon. Amen. Next po. Last po. Last na po ba tayo? Amen, last na tayo. Amen. God empower your words. Amen. Sabi nga kanina, kung tayo po ay napanghihinaan, bibigyan tayo ng kalakas ng Panginoon. Amen. Kung hindi po tayo marunong magsalita, because nung kanina, si Jeremiah po sabi niya hindi po siya marunong magsalita eh. Hindi niya po kayang mag-share. Amen. Marami pong excuses. Ganun po tayo. Amen. Sabi po sa verse 9. Amen. Sabi dito sa verse 9, then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. Amen. So sabi dito ng Panginoon, no, the Lord touched his mouth. Amen. Ako nga kanina pa tuyo yung ko, saka yung lalamunan ko tuyo na. Amen. Sabi dito, behold, I put my words in your mouth. Amen. Yun po yung ginawa ng Panginoon sa Jeremiah. Kasi feeling niya mahina siya. Feeling po ni Jeremiah hindi niya kayang magsalita sa harap ng maraming tao. Feeling ni Jeremiah hindi po niya kaya. Siya po ay bata pa sa pananampalataya. Pero ang gusto po ng Panginoon, tayo po ay magpatuloy. Tayo po ay lumakad sa kanyang kagustuhan, sa kanyang utos. Amen. And God will empower us. Hindi lamang po sa pagsasalita, bibigyan tayo ng kalakasan. Katulad niyan, bibigyan tayo ng gift para tayo po ay magamit sa panambahan. Amen. Kung gusto po natin magpagamit mga kapatid, tayo po ay mag-aral. Kung tayo po ay pinili, bibigyan po tayo ng kalakasan ng Panginoon. Amen. Last po mga kapatid na verse. Amen. Last verse natin. Jeremiah 1:10. See, I have this day set you over the nation and over the kingdoms, to root out and pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. Amen. Sabi dito mga kapatid, no, I have this day set. Amen. Kaya nandito tayo mga kapatid. Yeah, we are called. We are chosen to listen to God's word. Nakakita natin bilang maging witness sa mga graduate mamaya. Amen. Kumakadalo tayo. Amen. May pagkain po spiritually. Amen. Hindi, alas 12 may pagkain tayo. Amen. Hindi lang spiritually, pati physical po. Amen. Tayo po ay, yung araw na ito ay pinili ng Panginoon para sa mga graduate. Amen. Nagagalak po ang Panginoon dahil tayo po ay nagpatuloy. Amen.
Nawa mga kapatid, no, magpatuloy tayo hanggang makatapos tayo ng disciple leadership. Napakaganda po na mag-aral sa Panginoon. Na tayo po ay matutong magsalita. Amen? Sabi dito mga kapatid, no? Excuse. Sabi dito, no, to root out and pull down and to destroy it and to throw. Ano po yung ipo-pull out ng Panginoon? O i-root out mula sa ugat-ugat, huhugutin ng Panginoon, tatanggalin ng Panginoon. Ito po yung mga kasalanan. Ito po yung mga makamundong ginagawa natin. Amen. Ito yung paulit-ulit nating paggawa ng kasalanan. Ano-ano po ba yung mga kasalanan? Adultery, pakikiapid, panluloko, ano pa? Pagsisinungaling. Amen. Alam niyo mga kapatid, no, kung tayo po ay may asawa na, hindi tayo pwede mag-asawa pa ulit habang buhay pa yung asawa natin. Paulit-ulit po natin sinasabi ito dito, no? Amen. Gusto ng Panginoon, mula sa ugat-ugatan, huhugutin ng Panginoon. To pull down, to destroy the enemy. Amen. To throw down. Anong gusto ng Panginoon? To build and to plant. Amen. Kaya po tayo dito mga kapatid, may pag-aaral tayo dito. Hindi po tayo yung isasabak na agad sa gusto magpagamit natin. Hindi po. Gusto po ng Panginoon i-build up tayo spiritually. Para tayo po ay maging strong. Amen. Para kasama po natin ang Panginoon habang tayo po ay nag-grow. To plant. Ano po ba yung nangyayari pag nagtanim tayo? Amen. May anihin tayo. Amen. Nag-grow. Amen. Parang farmer po yan eh. Anong gagawin ng farmer? Magbubungkal muna. Amen. Pagkatapos nagbungkal, magtatanim. Pag nagtanim na siya, syempre yung tinanim niya, tutubo ito mga kapatid. Amen. And tayo po ay aani. Amen. Dapat ganun po tayo mga kapatid, no? Sikapin natin na tayo po ay magbago. Na yung kasalanan na ito ay hayaan natin ang Panginoon na sirain ito. Yung mga kasalanan na ginagawa natin. Amen? Na ano po ba yung ginagawa natin sa buhay natin mga kapatid? Sabi ng Panginoon, we are called, we are chosen. Ano po ba yung ginagawa natin? Tayo po ba ay nagpapatuloy? Tayo po ba ay nagbibigay ng oras sa Panginoon? Or we are making excuses?